Anak ko po kasi meron po siyang isang lalaki na inablot po siya sa kaliwang braso. Okay Tapos po. nakbayan sa tinutukan siya ng barel. Pinahubad siya ng damit. Sabi sa kanya, pakita mo sa akin katawan ko. Hindi niya lang po alam kung pinipicturean siya o binibideo. Pasintabi lamang po pinapasubo po yung ari ng suspect Yun po ang ng... habang nakatutok po ang baril. Opo. Pagka-open ko po ng sasakyan ko, bigla pong may lalaki na po sa likod ko. And then tinutukan niya po ako ng baril. General, meron po tayong magandang balita. Kanina kasi, 10 minutes after nung nag-usap tayo, nahuli na natin itong suspect. Today, Police Regional Office 3 confirms the successful arrest of William Meria Core, a wanted person who has long been the subject of intensified law enforcement operations due to his involvement in multiple criminal offenses committed in Pampanga and other parts of Central Luzon. At around 4:30 p.m. yesterday, July 9, 2026, Joint element of Special Operation Unit 3 of the PNP Drug Enforcement Group, the San Fernando City Police Station, CIDG 3, Regional Special Operations Group 3, the Regional Intelligence Unit 3, successfully served warrants of arrest against the accused. The arrest of William Meria Core sends a clear and unequivocal message. No matter how long a fugitive remains in hiding, or how far he runs, the law will eventually catch up with him. The suspect has been linked to series of criminal offenses, including robbery, robbery with violence against or intimidation of persons, acts of lasciviousness, sexual assault, rape-related offense including rape of a minor, violations of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act, violations of the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, carnapping, and theft. His latest arrest stemmed from warrants issued in connection with multiple cases of rape and rape through sexual assault, marking a significant step toward securing justice for the victims and reinforcing peace, order, and public safety in our community. Paano po natin na isinagawa yung operasyon para mahuli po itong suspect po natin? Almost 2 weeks, intelligence-driven na manhunt. Pinag-combine ko na lahat ng almost all personnel ng Region 3, kasama na yung mga national support units to help us in investigating. Nagsimula kami from Angeles, nakarating ng Valenzuela, hanggang nakarating ng Santa Rosa, Laguna, and back. So tulong-tulong na effort to ng bawat isa. Then until such time na nag-decide na kami na mag-offer ng reward for the information leading to the arrest of the suspect. Tamang-tama naman, in less than 24 hours after posting this picture, nahuli natin. Ano ho ang profile po natin dito sa suspect? Itong tao na to ay as early as at the age of 14, involved na to, marami na tong ginawang kaso. Ang nabilang namin so far is 15 kaso na ang kanyang kinasasangkutan. Pang-16 itong pinailang kaso nung nag-upload ng video yung sa Angeles. Then just now, doon sa taas, bago ako bumaba, may 3 pa na nakilala siya dito sa photo na to, informing us na sila ay yung isa na robbery, yung isang babae, 17 years old, he was raped. Then meron pang isa, yung 11-year-old na babae, minolestya din niya. This is the reward, this is 500,000. This is what we have offered. Merong isang ayaw na magpakilala na nagbigay ng pabuya. I-award lang po namin to dito sa mga informant. Sabi niya po sa akin, may chinachat ka ba? Akin na yung cellphone mo. Tapos po, tinurn off niya po yung phone ko para po hindi po matrack yung location ko. Tapos po, mula po sa bahay namin, dinrive niya po yung kotse hanggang sa Bacolor. Along the highway po, doon po siya nag-stop sa may madilim na highway. Sakto po kasi 8 o'clock yun ng gabi. Tapos po, doon po siya may pinagawa sa akin. Sumunod na lang po ako dahil
hindi ko na po alam yung gagawin ko. Nagmakaawa lang po ako sa kanya na wag niya akong patayin, na buhayin niya ako. Sa after niya po ako pagsamantalahan, pinababa niya na ako ng kotse. Pinapasok niya po ako sa ilalim ng lamesa. Pinapahubad niya po ako, ayoko po. Tapos po ang ginawa niya po, wala po kasing strap yung bra ko. Parang patyok lang po, hinila niya po. Tapos po, pinaghimas-himas niya po ako. Nung hindi po siya nakakampante po, inubad niya po yung damit ko, ginupit niya po, pinagpunit-punit niya po. Tapos pinapadilan niya po sa akin yung katawan niya, ayoko po. Kasi nadidiri po ako talagang sobrang ang putik niya po, basa siya sa ulan. Ang ginawa niya po, ako na lang po yung dinila niya. Taas hanggang baba niya po, ako pinagdila-dila hanggang sa ang sakit po ng lamas niya sa daddy ko po. Grabe po yung trauma ang ginawa niya sa akin. Tapos po nung pinapasubo niya po yung ano niya sa akin, ayoko po. So ang ginawa niya po, tinutok niya po yung baril sa bibig ko po. Kaya natakot po ako kasi mukhang totoo po talaga yung baril kasi ang bigat po lalo na po, inaano niya po yung brace ko. Ginawa niya po, tinaling niya po yung kamay ko, hinubad niya po yung panty ko po, tapos pilit niya po akong anuhin. Ayoko po talaga nang pumiglas ako. Ma'am Bebs, dito kami para malaman yung nangyari po sa inyo nung araw po na yun. Bali, that time po is magla-lunch po dapat kami nung mga kaibigan ko. And then, galing po kami sa rooftop ng COA. Nag-drinks po kami doon, coffee and juice. And then, nauna lang po akong bumaba kasi sabi ko, papalamigin ko na po yung sasakyan kasi sobrang init nga po. Tanghaling tapat po yun. Tapos nung pagka-open ko po nung sasakyan ko, nagulat na lang po ako. May lalaki na po sa gilid ko. Tinutukan niya na po ako ng baril. And then sabi niya, pumasok ka, pulis ako. Habang nandoon po siya, sabi niya ganun, yumuko ka lang dyan, huwag kang titingin. Yumuko ka! Yun po, dinrive niya po yung sasakyan, paalis po dun sa parking lot. Pagkaalis po namin dun, tinatry ko pa rin pong sumilip kung saan po kami papunta, kung saan po papunta yung way ng sasakyan. And then, habang on the way po, hinahanapan niya ako ng pera. Pera ka, may pera ka, sabi ko, wala po. Tapos, yun na, nagagalit siya, may alas ka, bakit wala kang alas? Hindi naman po ako totally mahilig kasi magsuot ng alas. Hanggang sa may pinuntahan kami, parking lot, dun niya na po pinark yung sasakyan. Dun niya na po yung kinalkal yung bag ko, kinuha niya yung cash ko sa bag ko, tapos dun niya na po ako pilit na pinaguhubad. Titignan ko lang katawan mo. O titingin mo hindi. Titignan ko lang. Hinawak-hawakan niya na po yung katawan ko. Habang ginagawa niya po, umiiyak po ako. Nagmamakawa po ako sa kanya. Sabi niya, basta gagawin mo yung gusto ko, susunod ka sa gusto ko, hindi kita hindi kita papatayin. Noon habang minamolesta niya po ako. Tapos di po siya mapakali kasi sabi niya, kailangan natin bumalik doon. Naiwan ko yung cellphone ko sa sasakyan ko. Andun yung mga kasama ko. Yun po yung sabi niya. Tapos, dinrive niya po ulit yung sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, iiwan kita saglit. Huwag kang makulit. Huwag kang susuway sa gusto ko. Kundi pagbabariling. Yun na po yun, yung sinabi niya, babariling niya ako. Itutumba niya ako. Sabi niya gano'n. Babariling kita pag sumigaw ka. Tapos yun na po, nung umiiyak lang po ako, sabi ko, kuya, hindi po ako sisigaw. Wala po akong gagawin. Tapos doon na po, binalik niya po, malapit po doon sa pinagkuhaan niya sa akin yung sasakyan. Pagka-park niya po, sa likod po yun ng Blue Moon, malapit lang po sa Tom and Tom's, kung saan po ako na-rescue. T-shirt. Opo. Ang nabanggit mo sa amin, ma'am, kinuha yung phone mo. Anong model po ito? iPhone 14 Pro po. Maliban po doon, may kinuha pa siya sa sasakyan po ninyo. Yung cash lang po. Mga nasa 13K po. May balita ho tayong kahapon nga na nahuli na po itong suspect ho natin. Opo. No, sa bisa ng warrant po. At kayo ayan nakapag-file na. Ano po ang kaso na i-file niyo, ma'am? Robbery po and act of lasciviousness. Hindi po na ipasok yung kasong kidnapping. Wala po. Siguro, pwede natin mabanggit yun sa PNP kung nga papasok din ba yung kidnapping dahil nabanggit mo, kayo ay pilit na kinuha, no? Opo. Without your permission, so baka maaring maipasok din yun. Opo. Okay. And then, ano ho ang naging reaction po ninyo nung nakita nyo nga nahuli na ho siya ng PNP? Siyempre po, mas gumaan yung loob ko. And umaasa po ako na sana makakuha namin yung hustisya. Hindi lang po ako, pati po nung ibang taong nagawan niya. At sana po, hindi na po siya
ulit makalabas pa ng kulungan. Nung nalaman ninyo, ma'am, na hindi lang po pala kayo ang biktima nito nga suspect ho natin, may mga nag-reach out po sa inyo. Opo. Actually, mga nasa 5-6 po silang nag-reach out sa akin. Paano daw po ang modus din po nitong suspect? Ano ang nangyari din sa kanila? Sa totoo lang po, mas worse pa nga sa akin eh. Pero same, pinaguhubad niya po, itatali niya. And then yung sa kanila po kasi, pilit niya daw pong pinapakain yung ari niya. And then binibidyohan niya po. And then meron pa po siyang isa doon na pinalunok niya pa daw po yung ano niya. Ngayon po, itong suspect po natin, makikita po ninyo mamaya. May gusto kayong sabihin sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko nga alam po kung anong mararamdaman ko pag nakita ko siya kasi naaalala ko pa din ginawa niya sa akin. Ano po kayo, ma'am? May therapy po ba kayo ngayon? Wala pa po. Oo. Pwede po kayo ma-refer po ng sa, yun nga po, first session para po, yung trauma kasi na nangyari po sa inyo, paulit-ulit lang din po yan hanggat hindi po kayo kakaroon ng psychological therapy, Opo. yung trauma, lalo na sa makababaihan. Ayan, iba yung pakiramdam niyan eh. Opo, sabihan niyo lang po kami, ma'am, nung makakatulong din po kami sa inyo kung meron ho kayong mapupuntahan na therapy, refer niyo lang po sa amin para i-assist po namin kayo. Salamat. Idol Rapi, maraming salamat po sa pagtulong at sa lahat po ng natutulungan nyo. Kami po, sobrang nagpapasalamat po kami kasi mas napadali po siyang nahuli nung humingi po kami ng tulong sa inyo. Anong pagkadating niya po sa kasabi niya may kumuha sa kanyang isang lalaki, inabangan siya sa malapit sa school, sinakay siya, pagkasakay sa kanya, doon may pinagawa sa kanya, umandar sila, tapos yun binaba siya dyan malapit sa Arco, San Fernando. Yung sasakyan po, sir, ay anong modelo po ito? Ang nakita ko po dun sa sasakyan, po siya, Vios, kulay gray, silver po. Nung pangyari na yun, sir, paano nahuli yung suspect? Nung nasa sakop na po kasi kami, nag-report po kami, kasi nung na-verify po nung anak ko na naituro niya po mismo sa CCTV ng barangay na yun, di bali na ipaalam po sa kapulisan, itinawag po sa LTO kung sino may-ari, tapos nung may tawag po yun sa LTO, nung araw din po na yun, yung sasakyan na po yun, inalarma nila. Di bali po ang PNP po yata, nag-conduct sila ng checkpoint. Pagdating ng 8 ng gabi, mga ganun po, sinundo po ulit kami ng barangay Tanod dito kasi na-trace na po yung sasakyan, nahuli. Kaya dinala po kami sa station ng police. Yung kotse nakaparada sa gilid, naka-hazard. Tapos nung na-verify nila yung plate number, sisitahin po yata nila, tapos aalis. Kaya ang alam ko po doon, binangga ng mobile yung kotse. Tapos nung nangyari na po yun, doon nila pinababa si William, tapos tinanong pangalan, kasi kasama po pamilya ni William eh. Doon na ganon. Kaya nalaman nila na si William, yung nung dinala na nila sa presinto. Di bali nung gabi na po yun, dinala po kami sa sakop, mismo sa ng station na San Fernando. Naghain kami ng reklamo. Di bali, nagsalaysay po yung anak ko, pati ako. Tapos kinaumagahan po noon, in-inquest po siya. Ano ang kaso na i-file po ninyo sa fiscal? Act of lasciviousness. Opo, dalawa po yan. Saka po yung yung peke na baril na ginamit niya. Bakit ho nakawala si William? Ang sabi po ng kasi na kapag piyansa, yung sa niya po, yung unang niya po, 200,000, tapos yung isa po, 100. Kaya po nung malaman namin ng na yun, dumulog nga po kami sa inyo, sa Rapid Tool Point Action, kung paano mga gagawin o bakit siya nakapag-bail, paano para namin malaman. Kaya nun po talaga, bailable siya sa kaso niyang ganon. Tapos nung mga nakawala nga po siya, lalo na po yung kay Babes Navarro, na may ginawa siya, lalo pong umugong yung pangalan niya, tapos lumitaw yung mga ibang biktima niya. May tumawag po pala sa cellphone niya na binalita na sir, nahuli na po yung suspect. So, doon ko po naramdaman agad na salamat po sa Diyos kasi dinulog po niya agad yung kahilingan naming mag-asawa na mapabilis po yung operation po. Kasi kaya po talaga ako na nakarating po sa Rapid Tool Point Action. Hindi ko na po kasi alam kung ano po yung maging reaction ko po na nakalaya po siya. Baka po mabalikan po niya kami. Kasi yung anak ko po lagi pong nagkukwento sa akin na parang nakikita niya po ulit yung kumuha po sa kanya.
Tatay, ano po ang naging reaction po ninyo nung nahuli na ulit yung suspect at non-bailable yung kaso ng mga lumabas po na warrant po sa kanya? Talaga nga hindi na po siya pwedeng makapag-bail pa. Una po, nagpapasalamat po ako sa programa ni Sir Rafi. Dahil po sa programa rin ni Sir Rafi, naging daan po yung para mas mapabilis yung pagkahuli kay William. Masaya po ako na ganun, na wala na pong isipin yung pamilya ko, na nakalaya, na pwede silang balikan, kung ano pa man pwede. Kasi mahirap din po sa akin bilang isang ama na malayo ang aking trabaho. Tapos sila, naiiwan ko rito, iniisip ko sila na baka may mangyari o balikan sila. Nagpapasalamat po ako kasi po nandito po sila palagi sa tabi ko po. At lalo ko po napapalakas yung loob ko kasi po lagi po tumatatak sa isip ko yung mga sinasabi po nila sa akin. I love you po. Mag-aaral po ako ng mabuti hanggang sa matupad ko po yung pangarap ko. Anong kurso ba ang gusto mo? Magla-lawyer po ako. Bakit gusto mong maging lawyer? Kasi po may mga napapanood po ako na mga gusto po din nila po ng yung katulad ko po na gusto po nila makamit yung hustisya nila. Gusto ko din po tumulong. Sa mga magulang po, ingatan po natin yung mga anak natin. Lagi po natin payuhan. Kung may pagkakataon po na papasok na maihatid natin, hatid po natin. Sa mga kabataan naman pang babae, kahit nakakulong na po si William, ingat pa rin po tayo. Kasi hindi pa po natin alam, baka meron siyang kasama. Huwag po tayo magpapagabi ng uwi. Magbibigay po ma'am si Idol Rafi ng 10,000 para may magamit po muna kayo, no? Habang sa ngayon po ay busy pa ho kayo na mag-asikaso. Ito po ma'am. 4, 5, 6. Una po, marami pong salamat sa iyo, Idol Rafi. Maraming salamat po sa financial po na ibinigay mo sa amin. Malaking tulong po ito. Habang umuusad ang kaso, meron po kami panggastos. Maraming salamat, Idol. Sana matutukan po yung kaso. At magandang balita po, nahuli po si William Corey po. Maraming salamat po, Idol. Thank you po. Maraming salamat po. Rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay